Okay, impuntong 10:00 ng umaga. Samantala mga kababayan, tayo pa rin ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service. Bagamat medyo nagkaroon po ng problema ang ating signal, ang ating palatuntunan ay medyo napatid. Pero ito na naman po tayo upang patuloy po nating pagsamasamahan ang ating mga balitaan. Round 1. Ready, go! Narito ang mga karagdagan nating mga balita. Hinimok ng isang opisyal ng National Authority for Child Care, isang attached agency ng Department of Social Welfare and Development, ang mga individual na dati nang nagsimulang birth records ng mga batang nasa ilalim ng kanilang pangangalaga na gamitin ang rectification process sa ilalim ng Republic Act 11-222 o ang Mulated Birth Rectification Act of 2019. Ayon kay Assistant Secretary Rowena Macalintal ng NAC ng RA 11-222 ay nagbigay ng amnesty mechanism para sa mga nagawa ng simulation ng birth certificate bago ang 2019 na nagpaintulot sa kanila sa naitama ang mga record at sumailalim sa wastong legal na pag-aampon ng walang parusa. Kung kayo po ay mayroong under custody na bata, iniwan na sa inyo o inialok na sa inyo tapos iniregister mo ang sarili mo bilang nanay ng batang ito, ito po ay may kriminal ayon kay Macalintal sa isang news forum sa DSWD Central Office sa Quezon City. Ito ay isang forum na illegal adoption and simulation of birth certificate. Sinabi niya na ang simulation ng mga record ng kapanganakan ay isang kriminal na pagkakasala na nagdadala ng malubhang kahinatnan. May kulong po ito na 8 hanggang 10 taon. Imprisonment, mayroon din pong civil liability at administrative liability kung kayo po ay government employee. Kung simulation ay nangyari noong 2019, backwards na inaalagaan ninyo ang bata na ito bilang inyong tunay na anak, binibigyan ka ng mga benepisyo sa ilalim ng Simulated Birth Rectification Act, sabi ni Macalintal sa mga reporter. Bilang tugon sa mga tanong ng mga reporter, inilatag ni Macalintal ang proseso ng paghahain na napansin na ang RA 11-222 ay may sunset provision kung saan ang amnestiya ay maaari lamang magamit hanggang 2029 na siyang ika-10 taon mula sa bisa ng batas noong 2019. Ang mga petisyon ay dapat isampa sa lokal na Social Welfare and Development Office para sa pagwawasto ng simulated birth certificate. Kapag naibigay na ang adoption degree, maaaring baguhin ang birth certificate para ipakita na ikaw ang lehitimong magulang ng bata na iyong inampon nang walang parusa, sabi niya. Pati na rin po yung mga kakuntsabang nurse, midwife, doktor na kasama pong nakikonib doon sa birth certificate, pati sila ay makakaabil ng amnesty na pinoprovide ng batas natin only until 2019. Inikayat pa rin ni Macalintal ang mga concerned individuals na nakipag-ugnayan sa samantalang patuloy pa rin ang amnestiya sa pag-aaral. Umipila rin siya sa mga ina na nasa krisis na huwag pabayaan ang kanilang mga anak na hindi ligtas sa mga kondisyon na binigyang diin, na ang mga mekanismo ng suporta ay magagamit kung hindi nyo na po kayang alagaan pa ang inyong anak. Hindi po kailangang itapon o iwan sa kung saan-saan, kasi ilalagay lang po natin sila sa peligro at kapahamakan. Isukubod po natin sa mga residential care facilities ng DSWD o kaya sa mga child caring agencies o di kaya po sa ating mga social workers, sa ating mga safe havens, sa hospital, sa simbahan, sabi niya. Iniyak pa rin ni Macalintal na ang mga individual na ito ay hindi mananagot sa
pag-aabandona at sa halip ay bibigyan ng wastong pagpapayo at iba pang naaangkop na interbensyon. Patuloy na pinalakas ng DSWD at NAC ang kamalayan ng publiko sa mga proseso ng pag-aampon at proteksyon ng bata na tinitiyak na ang karapatan ng mga bata ay pagkakakilanlan, protektahan at pamilya ay itinataguyod alinsunod na rin sa umiiral na mga batas. Thank you. 5 minuto makaraan ang ika-10 ng umaga. Batas para sa bagong BPA skid kailangang ASAP ayon sa COMELEC. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Inimok ng Komisyon on Election ang Senados at Kamara ng mga kinatawan na agad na ipasa ang panukalang batas na nagtatakda ng panibagong pitsa para sa Bangsamoro Parliamentary Election. Kailangan natin agad ang batas ASAP dahil doon ibabase ang COMELEC ang mga aksyon nito at ang mga bagay na kailangan na nating gawin. Sabi ng COMELEC Chairperson George Garcia sa isang panayam. Ang aming pangako ay upang isagawa ang BPA laban sa lahat ng mga lugro. Ito ay matapos pasalamatan ni COMELEC si Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Pangulong Marcos sa pagsasampa o pagsasama ng panukalang batas ng BPA sa 21 priority measures ng gobyerno sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council kamakailan. Magandang balita para sa COMELEC na sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council, idiniklara ng Pangulo ang pag-reset ng halalan ng BARM bilang isang prioridad na batas, sabi ni Garcia. Ang Pangulo mismo ang nagsabi na kung ang batas na ito ay kailangang sertipikahan bilang kagyat, gagawin niya ito para lamang matiyak na maganap o magaganap ang halalan ngayong Setyembre 2026. Magandang balita iyan sa amin, dagdag niya. Ang Senate Bill 1823 ay dinala na sa plenaryo habang ang House Bill 7236 ay nananatiling nakabinbin sa committee level. Matapos ang dalawang pagpapaliban mula Mayo 2022 hanggang Mayo 2025 at mula Mayo 2025 hanggang Oktubre 13, noong nakaraang taon muling gaganapin ang BPA sa Marso at 30, ngunit kinakailangan itong ipagpaliban ng COMELEC dahil sa mga limitasyon sa oras. Thank you. 8 minuto makaraan ang ika-10 ng umaga. Samantala mga kababayan, patuloy ang paghahanap sa 26 na nawawala matapos lumubog ang pere sa Basilan. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, ipinagpapatuloy ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa 26 na nawawalang pasahero ng lumubog na MV Teresa Kristen 3 sa karagatan ng Balok-Balok Island sa Basilan. Sa isang pag-update ng sitwasyon, sinabi ng Philippine Coast Guard na tinangka ng isang technical diving group na hanapin ang first deck port side cabin ng pere, ngunit nakatagpo ng malakas na alon sa ilalim ng tubig. Dahil sa mga pagsasalang-alang sa kaligtasan, hindi na-access ng mga divers ang seksyon, sabi nito. Gayunpaman, ang TDG ay lumipat sa isang pangalawang target, ang seksyon ng VIP accommodation ng barko, alinsunod na rin sa tinatag na mga protocol at kaligtasan ng diving. Ang mga kondisyon sa ilalim ng tubig sa pangalawang target ay mas ligtas at mas madaling pamahalaan, ngunit ang mga divers ay walang natagpuan na mga bangkay doon. Sa ngayon, nananatili pa rin sa 293 ang kabuang nakaligtas sa insidente, habang 53 katao ang kumpirmadong patay batay sa pinagsamang datos
mula sa Philippine National Sense of the Crime Operative City Disaster Risk Reduction and Management Office at Philippine Coast Guard District South Western Mindanao. Gayon din sa koordinasyon ng mga apektadong pamilya. Noong Miyerkules, inihayag ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo laban sa operator ng lumubog na barko. Ang Allison Shipping Line pati na rin ang mga salarin sa ehekutibo ng Maritime Industry Authority or Marina. Sa isang press conference, inihayag din ni Lopez ang pagtatanggal sa trabaho ng 8 tauhan ng Marina at 5 manggagawa ng Philippine Coast Guard dahil sa pagpapahintulot sa barko na maglayag sa kabila ng malinaw na mga kakulangan sa kaligtasan. Why, thank you. 11 minuto makaraan ng ika-10 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, rebelya naghain ng counter-abit-abit sa plunder complaint. Round 1. Ready, go! Umarap na sa Department of Justice ang dating senador ni Ramon Revilla Jr. noong Huwebes para maghain ng kanyang counter-abit-abit sa pagpapatuloy na preliminary hearing sa mga reklamong isinampa laban sa kanya kaugnay ng Ghost Flood Control Projects. Naharap sa kasong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Revilla, direktang panunuhol at pagtanggap ng mga regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at katiwalian sa mga opisyal ng pamahalaan matapos sabihin ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Senado na nagatid sila ng daan-daang milyong piso bilang kickbacks. Samantala, sinabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez na ang 3 state witness na sina dating DPWH National Capital Region Director Gerard Opulencia, dating Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na naroon din sa pagdinig ay kinakailangang maghain ng mga abit-abit na nagdidetalye ng kanilang papel sa mga kaso, gayon din ang pagkuha ng Certificate of Materiality ng kanilang testamenyong bago sila mag-discharge. Ang isa pang pagdinig ay naka-schedule sa Pebrero 20. Habang patuloy ang pagdinig, nagtipon-tipon ang mga nagpoprotesta sa labas ng compound ng DOJ at iginiit ang kawalang sala ni Revilla. Samantala, sinabi naman ng kanyang abogado na si Francesca Senga na ang pagpapahintulot sa 3 saksi na ma-discharge mula sa kaso ay nag-iiwan kay Revilla bilang nag-iisang respondente sa kaso na nagpapawalang bisa sa pahayag ng isang pagsasabuatan. Why, thank you. Good morning kay Alina Oclares. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At sumainyo ang kay gandang umaga ngayong araw nga po ng Biyernes. Samantala mga kababayan, tuloy lamang ang ating paghatid ng balita. Papel o papal ng nunsiyo sa mga mag-asawa, ipagdiwang ang araw ng mga puso sa simbahan. Round 1. Ready, go! Hinimok ng isang opisyal ng Batikan ng Pilipinas ang mga mag-asawa na ipagdiwang ang araw ng mga puso sa pamagitan ng pagdalo sa misa. Sa isang panayam sa radyo noong Huwebes, sinikayat ni Papal Nuncio at to the Philippines Archbishop Charles Brown ang mga kabataan, lalo na ang mga mag-asawa, na magsimba sa Pebrero 14. Sinabi ng opisyal ng Batikan na tulad ng maraming mga Pilipino na nag-obserba ng tradisyon ng pagdalo sa simbahang gabi sa panahon ng Kapaskuhan, ang pagpunta sa misa sa kapistahan ni San Valentino ay maaari ring maging isang makabuluhang tradisyon. So I think I can say the same thing for Valentine's Day. I think if you're a Catholic boy who is interested and
a Catholic girl. Baka imbitahan siya na sumama para pumunta sa misa. Sabi ng arsobispo, nauna nang tinutulan ng simbahan, ang simbahang Katoliko ang ilang inisyatibo ng gobyerno na kinasasangkutan ng pamamahagi ng kondom sa araw ng mga puso. Sinabi nito na ang gayong mga pagsisikap ay sumasalungat sa mga turo ng simbahan tungkol sa kabanalan ng buhay at ang paniniwala ang sexual na relasyon ay nakalaan para sa mga mag-asawa. 4 na araw pagkatapos ng araw ng mga puso sa Pebrero 18, pinagdiriwang ng mga mananampalataya ng Katoliko ang Miyerkules ng Abo na nagmamarka na nagsisimula ng Kwaresma, ang 40 araw na panahon ng panalangin, pagsisisi at pag-aayuno. Why, thank you. 16 na minuto makaraan ng ika-10 ng umaga. Tatlong miyembro ng Hells Angels mula sa New Zealand ipinagbawalan na makapasok sa bansa. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, tatlong New Zealand nationals ang hindi pinayagang makapasok matapos maplag na International Criminal Police Organization or Interpol dahil sa manoy kaugnayan sa isang international criminal na organisasyon. Inilala ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado ang mga pasahero na sina Alexander Michael Kamakulsien, Stanley Sabinata, Sunguturanga at Ethan Snapper, lahat ng mga may hawak ng pasaporte ng New Zealand. Dumating si Malkuchen at Sunguturanga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Pebrero 7 sakay ng China Southern Flight mula sa Guangzhou. Dumating si Snehepper sa isang katulad na flight noong Pebrero 9. Sinabi ng Bureau of Interpol Chief Peter Di Guzman na humingi ng verification ang mga immigration officer matapos magrehistro ang tatlo ng hit sa Interpol system. Kalaunan ay pinakita ng kumpirmasyon na sila ay mga paksa sa isang diffusion notice na nakalink sa isang kriminal na organisasyon. Ang Interpol diffusion notice ay isang direktang kahilingan para sa kooperasyon o pagbabahagi ng impormasyon na ipinakalat sa pagitan ng mga miyembrong bansa upang hanapin o arestuhin ang isang tao. Natuklasan ang karagdagang mga tsike na ang tatlo ay may maraming naunang nahatulan sa iba't ibang bansa at kinilala bilang mga miyembro ng Hells Angels Motorcycle Club, isang outlaw motorcycle gang na sinusubaybayan sa buong mundo para sa umano'y organisadong kriminal na aktibidad. Hindi sila pinayagan at pinawalan ng pinagbawalan na makapasok sa ilalim ng Philippine Immigration Act na nagbabawal sa mga dayuhang mamamayan na itinuturing na banta sa kaligtasan ng seguridad. Nagbabala rin si Biado na ang Pilipinas ay hindi nagsisilbing ligtas na kanlungan o transit point sa mga traditional criminal group. Maigpit kaming nakikipag-ugnayan sa Interpol at sa aming mga international upang matiyak mga individual na may kaugnayan sa organisadong krimen ay natuklasan at natigil sa aming mga hangganan aniya. Why, thank you. 19 na minuto makaraan ng ika-10 ng umaga. Dison nag-aakit ng mga fresh grads na muling sumali sa DPWH. Round 1. Ready, go! Muling inikayat ng Department of Public Works and Highways nitong Huwebes ang mga kabataang professional at fresh graduates na maging bahagi ng pagbabagong anyo at reforma ng ahensya. May pag-asa pa pero wala ng pag-asa kung hindi sumali sa amin ang mga taong tulad ninyo, sabi ni DPWH Secretary Benz Dison sa mga estudyanteng lumahok sa DPWH Job Fair na ginanap sa De La Salle University sa Maynila.
Maraming masasamang tinapay dito kaya kailangan naming alisin ang mga ito at palitan ang mga ito sa inyo. Mahigit 400 aplikante ang lumahok sa ikalawang DPWH job fair na magpapatuloy sa iba't ibang paaralan at universidad sa buong bansa. Noong nakaraang buwan, daan-daang fresh graduates at estudyante ang dumalo sa kaunahang DPWH job fair na ginanap sa Mapua University sa Manila. Ang job fair ay isinagawa sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ma-recruit ng mga idealistic at dynamic young professionals upang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Bukod sa mga inhenyero, naghahanap din ang DPWH ng mga accountant na mag-a-audit ng mga proyekto ng gobyerno. Ang recruitment ng mga kabataan at idealistikong Pilipino ay ginawa kasunod ng malawakang food control, korupsyon, iskandal sa DPWH na kinasangkutan hindi lamang ng mga opisyal nito kundi pati na rin ng mga politiko at mamamayan mula sa pribadong sektor. Why, thank you. 21 minuto makaraan ng ikasampu ng umaga, ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. DOST DFA pumirma ang ng kasunduan para itaguyod ang tilang Pinoy sa buong mundo. Round 1. Ready, go! Ang Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute at ang Department of Foreign Affairs Office of Cultural Diplomacy ay nagpormal ng isang partnership upang isulong ang diplomasya sa kultura at itaas ang mga tela ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Sa isang balita noong Webes, sinabi ng DOST PTRI na ang kooperasyon ay nabuklod sa pamagitan ng paglagda ng Memorandum of Understanding noong Miyerkules ng direktor nito na si Julius Liaño Jr. at DFA-OCD Acting Head Arlene Magno. Layunin ng kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa pagtataguyod ng telang Pinoy kapwa bilang makabagong teknolohiya at mahalagang pagpapahayag ng pamana ng kultura ng Pilipinas. Sa mga lokal at international na plataporma sa ilalim ng MUYO, ang dalawang ahensya ay nangako na magbabahagi ng kadalubasaang impormasyon at mapagkukunan upang magsagawa ng makasanib na inisyatibo na sumusuporta sa pag-unlad, promosyon at pandaigdigang pagkilala sa mga tela ng Pilipinas. Kabilang dito ang Philippine Tropical Fabrics and Woven Textile Natural Fiber at Yes Philippine Silk at iba pang teknolohiyang tela na binuo ng DOST PTRI. Layunin rin ang partnership na palakasin ang pagbuo ng kapasidad, palakasin ang mga pagsisikap sa diplomasyang pangkultura at palakasin ang international na pagiging mapagkukumpetensya sa mga tila ng Pilipinas at ang mas malawak na sektor ng malikhaing industriya. Kabilang sa mga pangunahing inisyatibo na makakabalangkas ay ang magkasanib na mga aktibidad sa pagtataguyod at advokasya upang oposisyon ang mga tela ng Pilipinas bilang mga asset ng kultura at inobasyon sa lokal at international na arena. Plano rin ang mga ahensya na mag-mount ng mga exhibition, pagpapakita ng mga embahada, mga dayuhang misyon, mga international na kaganapan sa kultura at iba pa, mga diplomatikong lugar, ang mga programa na pagbuo ng capacity at pagpapalitan ng kaalaman ay palawakin din sa pamagitan ng mga workshop, sesyon ng pagsasanay, seminar, publikasyon at konsultasyon para sa mga opisyal ng kultura, tauhan ng embahada, taga-disenyo at iba pang mga stakeholders. Ang partnership ay nakatuon din sa pagbuo ng nilalaman at estratehikong komunikasyon, kabilang na ang paggawa ng mga materyales pang promosyon, nilalaman ng multimedia, mga digital na pagkukunan at mga curate na salaysay na nagtatampok ng mga tradisyon, makabagong likha at kahalagahan ng kultura ng mga tela ng Pilipinas.
Layon din ng dalawang ahensya ng bumuo ng mag-prototype o prototype ng mga produktong may tatak na Pilipinas tulad ng mga souvenir, regalo, dekorasyon at formal na damit para magamit sa mga gawaing diplomatiko at pang-estado. Ang teknikal na patnubay at suporta sa payo sa mga teknolohiya ng tila, proseso ng produksyon ay mga kasanayan sa pamana ay ibinigay din upang higit na palakasin ang mga inisyatibo at pakikipagsusyo sa diplomasya sa kultura. Sa pamagitan ng pagkikipagtulungan, inaasahan ng DOST, PTRI at DFA-OCD na magbubukas na mas malawak na oportunidad para sa telang Pinoy. Mula sa mga lokal na komunidad ng paghabi hanggang sa mga international na platform at magbigay daan para sa mas malawak na pandaigdigang pagkilala sa mga tela ng Pilipinas. Ganap na 26 na minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre, yan po ang mga kabuang balita mula sa ating bulwagan ng balita ni Studio 2. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakapiling na mga kasado patroller ngayong umaga. Bagamat nagkaroon po ng pagbabaran out at pagpuputol-putol ng ating pagtatanghal, sabi nga po ay ang lahat ng mahalagang mga minsay at mga balita ay aming inihatid upang patuloy po na pagdilay-nilayan ng lahat ng ating mga taga-subaybay ang lahat ng mga nagaganap at nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa Kasado Broadcasting Service RMM News, Diaryo na TV pa. At syempre magandang umaga po kay Kuyang Cedel Santusidad, kay Ate Alena Oclaris, at syempre ganun din kay Jeromski. Likewise, magandang umaga rin kay Sister Analisa Menguela. Thank you for watching. At sa inyong lahat, syempre shout out din sa mga taga Viva KPP Divine Healing, Viva KPP, dyan sa Oriental Mindoro sa lungsod ng Calapan. At syempre sa panguna po ni Brother Gerald Gasek, Brother Robin Pamilara, Brother Celso Cueto, Brother Ansel Arroyo at Brother Merlin Padriquilla at maraming iba pa. Mapagpalang umaga po at happy weekend po sa lahat ng ating mga kababayan, ho? Sa lahat po ng ating mga nakapiling po ngayong umaga sa ating pagtatanghal mula po dito sa Studio 1 hanggang Studio 2-3. Maraming salamat po sa ating pagsasayang papawid at paghahatid ng mahalagang mga balita. Siyempre, ganun din po atin din pong nakasama sa pagsasayang papawid ng ating mga mahalagang mga balita ang ating PRO ng Region 3 na si Kuyang Pen Aludo at si Kuyang Paul Aludo ng Region 3 rin ang ating chief reporter. Siyempre, sa ang ating pong masipag na nakasado patroller ng Cavite na si Kuyang Landuluto, ho? At ganoon din po sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kakasado family na patuloy na umapailang lang upang magatid ng mga sariwang mga balita. Ito po mga kababayan ay kinabibilangan po ng ating mga kasado patroller na siyempre mula po kay Kuyang Gilier Valencia, Kuyang Ricardo Eslita. Ganon din kay Kuyang Jun Santusidad, kay Kuyang Melchor Dumasian, kay Kuyang Rodrigo Dagar, Kuyang Daniel Torbeles, kay Kuyang Frederick Berry, kay Kuyang Don Robert Ramero, kay Kuyang Herman Patulot, kay Ate Fredelyn Samaldani,
kay Kuyang Francimar Butlay, ganon din kay Kuyang Joseph Elias Buntogon, kay Ate Maria Giselle, kay Kuyang Nestor Pernisita, kay Kuyang Chudoro Soyman Jr., kay Kuya Lando Luto, kay Ate Tina Aguirre, likewise kay Kuyang Berhelio Francisco, kay Kuyang Joseph Ditablan, at ganun din sa lahat ng ating mga kasado patroller. Ganun din kay Kuyang Gerald Gasik ng Pasig. Magandang umaga po at happy weekend sa lahat ng ating mga kababayan. At mulit-muli ang inyong abang lingkod ay pansamantala pong pipihit upang pansamantalang magpaalam sa ating pagtatanghal ngayong umaga. Mulit-muli ay magbabalik sa araw ng Lunes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga upang magatid ng mahalagang mga balita. Subaybayan at adlabayanan, Lunes hanggang Biyernes ang ating pagtatanghal ng ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga impormasyon. Happy weekend po sa inyong lahat. Ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay laging sumabawat isa sa ating lahat dito sa ating bansang Pilipinas. Adios, babalos, amigos! Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay